Sige, simulan na natin. Meron tayong isang set ng mga source material sa harap natin at sa totoo lang, ang central na ideya na inilalatag nila ay parang isang epic na science fiction o fantasy novel. Sinasabi nila na ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay in essence isang cosmic courtroom drama. Oo, isang malaking paglilitis. Isang malaking paglilitis nga na nagaganap sa harap ng buong sansinukob. Ang misyon natin ngayon, alamin natin kung ano ang kaso, sino yung nasasakdal, at higit sa lahat, sino itong mga star witness na tinatawag nila mga unang bunga o first fruits. Okay, let's unpack this. Ano ba yung kasong pinaglalabanan dito na parang kailangan pa ng ganito kalaking produksyon? Iyan talaga ang tamang paraan para tingnan ito. Hindi ito basta, alam mo na, isang koleksyon ng mga doktrina, kundi isang salaysay ng isang legal na labanan. At sa gitna ng lahat, itong mga unang bunga. Sila yung nagsisilbing Exhibit A. Ay posible at makatarungang sundin kahit hanggang kamatayan. Sa pamamagitan ng kanilang pagsunod, pinasisinungalingan nila ang isang malaking akusasyon. At sa proseso, pinapatunayang posibleng mag-api ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Sila ang mga saksi para sa prosekusyon, kumbaga. Okay, mga saksi sa isang cosmic na paglilitis. Kung ganun, sino ba yung unang tinawag sa witness stand? Sino yung nagpakita na posible pala itong gawin? Ang pinakauna sa lahat, yung nag-isang pundasyon ng buong kaso, ay si Hesukristo. Ang mga dokumento ay malinaw na tinatawag siyang unang bunga ng mga natutulog. Unang bunga ng mga natutulog. Oh, siya ang prototype. Ika nga, ang unang nagpatunay na ang isang taong may laman ang dugo ay kayang mabuhay ng walang kasalanan, sumunod ng lubos, at dahil doon, gapiin ang kamatayan mismo. Siya ang nagbukas ng daan at nagtakda ng pamantayan. Kung wala siya, walang kaso. So, siya yung nag-establish ng legal precedent. Pero sa isang kasong ganito kalaki, parang hindi sapat ang iisang saksi. Tama ba? Kailangan siguro ng mas marami pang testimonya para maging airtight yung kaso. Eksakto. Kailangan ng corroborating witnesses, di ba? Dito na pumapasok yung pangalawang grupo na tinatawag na unang bunga ng espiritu. Ah, okay. Sila yung mga individual sa buong kasaysayan na matapos ang pag-akyat ni Kristo ay tumanggap ng banal na espiritu. Ayon sa mga teksto, ang espiritong ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na sundan yung yapak ni Kristo. So, sila yung nagpapatuloy? Sila ang mga nagpapatuloy ng testimonya na nagpapakita sa iba't ibang henerasyon na hindi lang ito isang one-time event na nangyari kay Kristo, na ipapakita nilang posible ang pagsunod kahit na sila'y nasa isang katawang, isumpa at may hilig sa kasalanan. Okay, so meron na tayong lead witness si Kristo, tapos isang serye ng mga sumusuportang saksi sa buong kasaysayan. Parang kumpleto na. Diyan na ba nagtatapos o may binabanggit pa bang huling grupo ang mga source na to? Meron pa, at sila yung pinaka-espesipiko. Ang pangatlong grupo ay isang partikular na bilang, ang 144,000. Inilalarawan sila bilang unang bunga mula sa mga tao na tutubusin mula sa lupa. Sila yung huling batch ng mga saksi, at ang paglalarawan sa kanila ay napakatindi. Sila raw ay walang bahid dungis, walang kasinungalingan sa kanilang bibig, at sumusunod sa kordero kay Kristo saan man ito magpunta. Wow! Kung ang mga naunang saksi ay nagpatunay sa posibilidad nito sa iba't ibang panahon, ang 144,000 ang magsisilbing grand finale. Sila ang kumukumpleto sa itinakdang bilang ng mga testimonya na kailangan para tuluyan ng isara ang kaso. Sige, malinaw na sa akin yung mga tauhan. Si Kristo, ang mga banal na may espiritu, at yung 144,000. Ngayon, balikan natin yung mismong paglilitis. Ano ba talaga ang nilalaman ng akusasyon? Ano yung isinasakdal ni Satanas na nangangailangan ng ganito karaming ebidensya para pabulaanan? Dito talaga nagiging malinaw ang lahat. Ang pangunahing akusasyon ni Satanas na inilalarawan sa mga source bilang ang tagapag-akusa ay nakasentro sa katangian ng Diyos at ng kanyang kautusan. Ang argumento niya ay ito:
Ang mga utos ng Diyos ay hindi makatarungan kasi imposible itong masulod ng sinumang nilalang. Imposible daw? Lalo ng tao na may mahinang katawan at isinumpa. Sinasabi niya, tingnan mo ang mga nilikha mo. Hindi nila kayang sundin ang mga patakaran mo. Kaya ang batas mo ay depektibo at ikaw ay isang hindi makatarungang pinuno. Paulit-ulit niya itong isinisigaw sa harap ng korte ng langit. Kaya pala. Ang isinasakdal niya ay hindi lang ang tao, kundi yung mismong karakter at hustisya ng Diyos. At ang bawat unang bunga na namumuhay ng matuwid ay parang isang objection sa korte na nagpapatahimik sa kanya. Ganun na nga, bawat martir na pinipili ang kamatayan kesa ang pagsuway ay isang malakas na suntok sa argumento ni Satanas. Talaga? Bawat isa sa kanila ay isang buhay na patunay na hindi, mali ka, posible. Sa tulong ng banal na espiritu, kaya naming sundin ang kautusan. Sa bawat tagumpay ng isang banal, ang kaso ni Satanas ay lalong humihina. At ang katwiran ng Diyos ay lalong tumitibay sa mata ng buong sanlibutan, lalo na ng mga anghel na nanonood. Ito ngayon ang nagdadala sa akin sa isang napakatapang at sa totoo lang, medyo nakakagambalang metafora mula sa source. Yung paghahalintulad sa tao bilang uod sa dumi o sa orihinal na salita, tong kudogi. Aminin ko, nung una ko tong nabasa, medyo harsh pakinggan, lalo na kung ang premise ay ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, di ba? Paano ba nire-resolwa ng mga tekstong ito yung tila salungat na ideyang yon, ang pagiging mahal at pagiging uod sa dumi? Napakahalagang talang yan kasi kung hindi natin uunawain yung konteksto, talagang napakasakit pakinggan. Ang metapora ay hindi tungkol sa literal na halaga ng tao, kundi tungkol sa perspektiba at sa cosmic power dynamics. Okay, sa perspektiba. Oo, mula sa pananaw ng isang makapangyarihang nilalang tulad ng isang anghel, lalo na si Lucifer na dating pinakamataas, ang tao sa kanyang makasalanang kalagayan ay tila isang hamak na uod lamang. Ganun ang tingin niya. Ngunit, ang punto ng source ay ito. Sa paningin ng Diyos na manlilikha, ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na anghel at ng pinakamababang uod ay baliwala. Pareho lang silang mga nilikha. Okay. So parang sinasabi na kumpara sa walang hanggang kadakilaan ng manlilikha, lahat ng nilikha, anghel man o tao, ay nasa parehong antas lang. Walang pwedeng magyabang. Eksakto. At dito lumalabas yung matinding kabalintunuan na siyang sandata ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mismong bagay na hinahamak ng kanyang kalaban para talunin ito. Si Satanas na gustong pumantay sa Diyos at nagmula sa pinakamataas na posisyon ay matatalo hindi ng isang kapantay niyang makapangyarihan, Kundi, ng mga nilalang na itinuturing niyang uod sa dumi. Isipin mo yung kahiyanan na dulot niyan sa kanya. grabe. Ang pinakamalaking pagkatalo niya ay manggagaling sa mga taong pinatunayan niyang posible palang mabuhay ng matuwid. Iyan ay isang kompletong pagbaliktad sa inaasahan, no? Hindi ito laban ng lakas sa lakas, kundi laban ng kayabangan sa sukdulang pagpapakumbaba. At para lalong idiin yung puntong yan, dinadala pa ito ng source sa pinakamataas na antas. Sinasabi rito na para tuluyang puksain ng kasalanan at talunin ng nag-aakusa, ang Diyos mismo sa katawan ni Kristo Teka. ay kusang loob na naging uod sa dumi. Nagkatawang tao siya, kinuha ang anyo ng pinakamababa para ipakita ang sukdulang pagpapakumbaba. Iyon ang ultimate move sa cosmic chess game na ito, ang hari na isinakrisyo ang sarili sa anyo ng isang pawn para manalo sa buong laro. Sandali, iproseso ko lang yan. So, ang sukdulang akto ng kapangyarihan, ayon sa mga tekstong ito, ay isang akto ng sukdulang pagpapakumbaba. Grabe, that's a complete reversal of how we normally think about winning. Pero, nananatili pa rin yung tanong na, paano? Paano nagkakaroon ng lakas ang isang uod para maging isang cosmic witness? Kung meron tayong isinumpang katawan na may hilig sa kasalanan, ano yung mekanismo na nagpapagana nito? At yan ang susunod na mahalagang bahagi ng salaysay. Ang sagot ayon sa mga materyales na ito ay ang banal na espiritu. At para ipaliwanag ito, gumagamit sila ng isa pang magandang metapora, ang ulan. Ulan. Oo,
Ulan, may dalawang yugto ng pagbuhos ng espiritu na inihahalin tulad sa dalawang uri ng ulan na mahalaga sa agrikultura sa Israel. Dalawang uri ng ulan. Okay, sige. Ano yung una? Ang una ay tinatawag na unang ulan o sa Korean, Iren-bi. Ito yung tinatawag na early rain. Sa agrikultura, ito yung ulan na bumabagsak pagkatapos magtanim para palambutin yung lupa at tulungang tumubo ang mga binhi. Okay, gets. Sa espiritual na kahulugan, ito yung banal na espiritu na ibinuhos noong araw ng Pentekostes matapos umakyat si Kristo. Ang ulan na ito ang naghaanda sa puso ng mga tao, pinapalambot nito para matanggap nila ang salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay buhay sa mga unang saksi, yung mga naging unang bunga ng espiritu. So, ang unang ulan ay para sa pagsibol, para simulan ng proseso. Kung may unang ulan, siguradong meron ding... Huling ulan o Nujenbi. Ito naman ang latter rain. Sa agrikultura, ito yung ulan na dumarating bago mismo ang anihan para tulungan yung mga bunga na mahinog ng lubusan at maging pinakamagandang klase. Sa espiritual na aplikasyon, ito ang espiritu na ibubuhos sa katapusan ng panahon bago ang huling pag-aani. Ang ulan na ito ang magpapahinog sa huling grupo ng mga saksi, yung 144,000, para ihanda sila sa pinakamatinding pagsubok. Wow! Sinasabi sa source na ang makakatanggap lamang ng huling ulan ay yung mga nanatiling tapat matapos matanggap ang unang ulan. Ang ganda ng pagkakaayos, parang isang kumpletong proseso ng pagtatanim. At itong ideya ng pag-ani, nararamdaman kong may connection ito sa iba pang bahagi ng source material, parang may sunod-sunod na timeline. Mayroong nga, at dito nila ikinokonekta ang buong proseso sa mga piyesta ng mga Hudyo na nagsisilbing isang uri ng divine calendar para sa cosmic harvest na ito. Ang bawat pangunahing piyesta ay sumisimbolo sa isang yugto ng pag-aani ng mga unang bunga. Paano yon? Simple lang ang pagkakaayos. Una, ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa, partikular yung araw ng pag-aalay ng unang bunga sa loob nito, ay direktang sumisimbolo kay Kristo. Siya ang unang bigkis ng barley na inani at iniharap sa Diyos. Okay. Pangalawa, yung piyesta ng mga Sanlinggo o Pentekostes na nangyayari 50 hours pagkatapos ay sumisimbolo sa pag-aani ng trigo. Ito ang kumakadawan sa mga alagad at sa simbahan na tumanggap ng unang ulan ng Espiritu. At yung panghuli? Panghulil, ang piyesta ng mga tolda sa katapusan ng taon ay sumisimbolo sa huling pag-ani ng lahat ng uri ng prutas na kumakatawan sa 1,000 taong kaharian. Ito ay magaganap pagkatapos makumpleto yung pag-aani ng 144,000, yung mga pinahinog ng huling ulan. Grabe. So yung mga piyesta ay hindi lang mga ritual, sila ay isang prophetikong timeline? Tama. So what does this all mean? Okay, narating na natin yung dulo ng timeline. Ang mga binhi ay tumubo dahil sa unang ulan at ang mga bunga ay nahinog dahil sa huling ulan. Nakumpleto na ang bilang ng mga saksi, tapos na ang pag-aani. Ano na ang kasunod? Ano ang nangyayari kapag naipresenta na ang lahat ng ebidensya at tapos na ang testimonya? Kapag kumpleto na ang bilang ng mga martir na saksi, ang kaso ay tapos na. Ang katotohanan ng ang kautusan ng Diyos ay posible at makatarungang sundin ay ganap ng napatunayan, hindi lang sa papel, kundi sa buhay at kamatayan ng libu-libong saksi. So, final na. Final na. Dahil dito, ang mga anghel at ang buong sansinukob na nagmamasid ay kumbinsido na. Wala nang anumang pagdududa. Ang kautusan ng Diyos ay naitatag na bilang pinal at hindi matitinag na basehan ng paghatol. Dito na nagbabago ang lahat. Ito na ba yung hudyat para sa pinal na paghatol kay Satanas? Kung wala na siyang basehan sa kanyang akusasyon, wala na siyang karapatang tumayo sa korte. Eksakto. Dahil napatunayan ng sinungaling ang kanyang akusasyon, opisyal nang nagsisimula ang kanyang pinal na pagkatalo. Sinasabi sa mga teksto na sa puntong ito, siya ay itatapon mula sa langit pababa sa lupa. At dahil sa kanyang matinding galit, alam niyang kaunti na lang ang kanyang panahon, kaya't ilalabas niya ang kanyang huling baraha.
Magpapabangon siya ng mga halimaw, isang kapangyarihan mula sa dagat at isa pa mula sa lupa, para sa isang huling desperadong pag-atake. At yung target nila? Ang kanilang misyon, usigin ang mga banal at pilitin silang sumuway sa Diyos. So, hindi lang ito isang legal na pagkatalo. Naguudyok ito ng isang huling marahas na paghihigante mula sa natalong akusador. Ito na ang pinakasukdulang pagsubok para sa mga huling banal, kamatayan o pagsuway. Oo, ito ang huling pagsubok. Ngunit dahil napuspos na sila ng huling ulan ng banal na espiritu, handa na sila. Pipiliin nila ang kamatayan kesa sumuway sa Diyos. Grabe. Ang kanilang sakripisyo ang magiging pinal na selyo, yung huling pirma sa dokumento ng ebidensya na tuluyang magpapatunay sa katotohanan ng kautusan. At dahil sa kanilang tagumpay, si Satanas ay tuluyang mawawalan ng kapangyarihan at itatapon sa tinatawag na kalalimang walang hanggan o Mujogeng, Mujerageng. Tapos ang kaso. Wala na siyang basehan, wala ng kaso, tapos na ang paglilitis. Kung susumahin natin, para palang isang domino effect, no? Oo, parang ganon. Ang testimonya ng isang martir ay nagpapabagsak sa isang bahagi ng argumento ni Satanas hanggang sa sunod-sunod na itong bumagsak at wala nang matira. Ang mga unang bunga, kung gayon, ay hindi lang mga tauhan sa isang kwento. Sila ang mismong ebidensya, yung mga exhibit sa isang cosmic na paglilitis tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ang kanyang pamamahala ba ay makatarungan. Ang kanilang buhay at lalo na ang kanilang kamatayan ang siyang nagiging pinal na hatol sa kasinungalingan ni Satanas. Isang napakagandang paglalarawan at para sa iyo na simama sa amin sa pagsisiyasat na ito, may iiwan kaming isang huling kaisipan na direktang hango sa isa sa mga source. Binibigyang diin doon yung malaking pagkakaiba sa pagitan ng kamatayan ng anak at ng pagtulog ng banal. Anong pagkakaiba? Nung namatay si Kristo sa krus, isinulat na naramdaman niya ang sukdulang pag-abandona ng Ama. Bakit? Kasi sa sandaling iyon, pinasan niya ang kasalanan ng buong mundo. Siya ang naging isinumpa para sa atin. Okay. Sa kabilang banda, ang kamatayan para sa isang banal, isang martir na saksi, ay inilalarawan lamang bilang pagtulog. Isang payapang pagpapahinga kung saan ang kaluluwa ay nasa pangangalaga ng Diyos habang ang katawan ay naghihintay ng pagkabuhay ng maguli. Malaking pagkakaiba nga. Ang kaisipang iiwan namin sa iyo ay ito. Ano ang ipinahihiwatig ng napakalaking pagkakaibang ito sa karanasan ng kamatayan? Ang matinding pag-abandona laban sa payapang pagpapahinga, tungkol sa tunay na bigat at pait ng kasalanan, at sa hindi maarok na lalim ng pag-ibig na kinailangan para tubusin tayo mula rito.